Itinanggi ni Dennis Sitin, kapatid ng pinatay na businessman sa Subic na si Dominic Sitin, na siya ang mastermind sa krimen. Mula sa Kamkrame, nasa telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng ulat. Yes, Lea? Magandang tanghali sa iyo, Flor. Sa isang statement na inilabas sa media ng kampo ni Dennis Sitin, iginiit nito na siya ay inosente sa krimeng ibinibintang sa kanya. Ayon kay Dennis, isang malaking injustice sa kanya, sa kanyang pamilya at ina, at maging sa kanyang napaslang na kapatid, ang paratang na may kinalaman siya sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Dominic, at ito ay pawang kasinungalingan lamang. Ayon pa sa statement, sasagutin ng kanyang kampo ang mga aligasyon laban sa kanya oras na mabasa na ng kanyang abogado ang formal na reklamo. Kahapon, sinabi ni PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde na naisampa na ang kaso laban kay Dennis at iba pang itinuturong sangkot sa pagpatay kay Dominic sa Subic noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ito'y matapos ngang maaresto ng CIDG ang gunman na si Edgardo Luib at umaming si Dennis at isang Ryan Rementilla alias Oliver Fuentes ang umano'y kumontrata sa kanya para ipapatay si Dominic sa halagang 1,000,000 piso dahil sa away sa negosyo. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan. Maayong udto, narito mga balita ang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Magpapatupad ng price freeze sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene sa Zamboanga City kasunod ng pagdeklara ng state of calamity sa lugar. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Mayong udto, Dante. Yes, Janice, maayong udto ay implementa el 15 días price freeze del liquefied petroleum gas o LPG y kerosene na ciudad de Zamboanga. Después ya pone el ciudad bajo del state of calamity del martes pasado. Asigon con Dr. Elmir Apolinario, CDRRMO head, ya manda informa kanila el Department of Energy o DOE con estos magachenda no maase subir el precio. Dali también ayuda el Local Price Coordinating Council para con el diseminación del información. Because they requested us to write all the providers del mga LPG, pati kerosene, petrolyo, para no maasubir presyo. Presentemente, 547 el precio del 7 kilo del LPG, 819 el 11 kilo, 1,632 el 22 kilo y 3,198 pesos también el 50 kilo. Mientras tanto, no hay para recibir aviso el cuantos tienda na lugar acerca del price freeze. Preparado sigon sila, sige con el mandato, especialmente en esta dura. Tiene castigo de 1 año hasta 10 años de calabozo el quien viola con este. Mientras tanto, multa también de 5,000 hasta 1,000,000 de peso. Asigon con Renato, 18 años ya, trabaja na un tienda del LPG. Más que caro el precio, manada preta compra con este. Más que él también tardaya usa con este por causa hindi difícil usar. Esa es la reciente noticia desde aquí en la ciudad de Zamboanga. Verá contigo, Janice. Daghang salamat, Dante Amento. Samantala, binuksan na sa publiko ng Department of Trade and Industry ang kauna-unahang One Town, One Product Hub sa Calabar Zone Region kung saan maaaring makabili ng mura at lokal na produkto. Narito ang ulat ni Benedict Samson. Animoy produkto na gawa ng isang malaking kumpanya ang mga nakadisplay na paninda dito sa binuksang kauna-unahang One Town, One Product Hub sa Calabar Zone Region. Matatagpuan ang Auto Hub sa Dabangket sa Tagaytay City, kung saan nakalagay ang mga sari-saring produkto na ginawa ng mga malilit na negosyanteng naturuan ng Department of Trade and Industry o DTI. This is leveling up na ngayon, no, ng ating mga produkto, kasi parang we are now into a stage where mas marami yung mga millennials natin ngayon, no? So kailangan yung mga produkto natin in the past, kailangan ma-upgrade na natin. Kabilang sa mga itinuro ng DTI ay ang product development, packaging assistance at marketing assistance.
Ayon kay Calabarzon Regional Director Marilu Toledo, bukod sa makakabili ng mga natural na produkto ay makakatulong din ito bilang solusyon sa unemployment. Magninegosyo na lang sila, kahit sila na muna, then later on, kung kailangan nila mag-expand, mag-hire sila. So with that, wala na tayong unemployment kung lahat nung hindi makapapasok, no? Hindi makapagtrabaho, ay mag-negosyo. Ayon naman sa alkalde ng Tagaytay City, magiging malaking tulong din aniya ito sa trabaho at pagpapalakas ng turismo ng isang lugar. Bilang isang tourist destination ng Tagaytay, maraming mga turistang pumupunta dito. Kung kaya't araw-araw mabibili ito, I'm sure, kasi pagpunta nila, one-stop shop na tinatawag. Kung baga, lahat ng hahanapin nila nandito na. Personal namang sinaksihan ng asawa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbubukas ng nasabing hub noong Biyernes. Sa mensaheng iniwan nito, nais niya na mapalaki at makilala sa labas ng bansa ang mga produktong gawa ng mga Pilipino. So let us make this MSME big. Let's dream big for this. No, as a whole body, let us dream big. With prayers and perseverance, we'll be able to make this. And pagdasal nyo rin pa. Dasal tayo, will be able to make this and bring this, outside our country. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Cavite. Mahigit 3,000 Bulacania ang nakaisa sa pagdiriwang ng National Women's Month. Kasabay nito, ginawaran naman ng Gawad Medalyang Ginto ang mga natatanging Bulacania sa Bulacan. Mula sa Bulacan, ma-report si Nestor Torres, live. Magandang tanghali, Nestor. 25 anibersaryo ng Panglalawigang Komisyon ng Kababaihan sa Bulacan. Ginawaran ng Gawad Medalya Ginto ang mga natatanging Bulacania na naglingkod sa mamamayan. Sa libu-libong Bulacania, tinanghal na kampiyon ang isang housewife mula sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan na si Ginang Evelyn Lipana, kung saan nagsabisyo ito sa pamamagitan ng tree planting, medical mission at iba pa. Tinanghal naman na natatanging kabataang kababaihan si Raylene Miranda, isang engineer mula sa bayan ng Baliwag, Bulacan, dahil sa ambag nito sa paaralan. Kabilang din sa mga ipinagkaloob na parangal ay ang Konsehong Pambayan, Kababaihang Bakakalikasan, Matagumpay na Babaeng Mangangalakal, Matagumpay na Gintong OFW. Ayon sa presidente ng Kababaihang Bulacania, isa sa advokasya nila ay maging mabuti silang asawa, mabuting ina sa mga anak, maturuan din silang gumawa ng mabuti sa kapwa. Economic empowerment. Kasi kailangan silang tumulong sa kanilang mga asawa, lalo na yung bilis ng ating takbo ng buhay ngayon. Pero siyempre, hindi nila ine-neglect yung kanilang bahay. Kaya nga sabi natin ng mga babae, talagang magaling mag-break ng limitations. Kasi nanay na, asawa na, tapos naghahanap buhay pa. Samantala, naging panauhin namang pangdangal sa selebrasyon sa Women's Month si Committee on Agriculture and Food Senator Cynthia Villar. Ayon kay Villar, mahalaga ang sipag at tiyaga sa mga kababaihan at nakahanda rin anya ang Villar Sipag Farm School na tumulong sa mga kababaihang nais matuto ng paghahanap buhay. Dumadami po employment opportunities sa mga babae. Lately po, ang dami namin babaeng na-employ sa construction. Magaling pala silang painter at welder. Oo. Yung mga lalaki, magaling sila sa masonry kasi mabigat na trabaho yon. At yan mga ating latest live. Balik sa inyo, Janice. Maraming salamat, Nestor Torres. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Janice Enhente. Maayong udto. Bukod sa pakikipagkaibigan sa pagitan ng mga manlalaro mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, sure winners ang mga kalahok sa UNTV Cup dahil sa pagkakataong makatulong sa mga nangangailangan. Kaakibat ng palaro ay nakatanggap din ng kaukulang cash prizes ang kani-kanilang napiling charitable institutions na handog ng UNTV Cup. Sa katatapos lang na UNTV Cup Season 7, muling nakatanggap ang chosen beneficiaries ng bawat team ng kabuuang cash prizes na umaabot sa halos 10 milyong piso tax-free.
Kabilang sa mga ito ang Pangarap Foundation Incorporated na ilang beses na ring nakatatanggap ng tulong pinansyal bilang benepisyaryo ng Senate Defenders simula pa sa mga nagdaang season ng UNTV Cup. 30 taon nang lumilingap ang Pangarap Foundation ng mga street children at mga batang naabuso kung saan binibigyan ng mga ito ng mga pangunahing pangangailangan hanggang sa pag-aaral at hospitalization. Every year, we allocate the fund. So yung mga previous na binibigay sa amin, dinadagdag namin sa pagkain. Because that is the most expensive item that we usually, kasi di ba pwedeng magutom yung mga bata. Pero last year, kasi marami, more than 1 million, ginamit namin sa pagpapaaral sa mga anak. So we have 43 na pinag-aaral at sila nasa school. Nagbibigay din ang benepisyaryo ng AFP Cavaliers ng educational assistance sa mga kaanak ng higit 4,000 mga sundalong nasugatan o namatay sa gitna ng pagsiserbisyo para sa bayan. Pangatlong beses nang nag-champion ng AFP Cavaliers at malaki anila ang naitulong ng mga nakukuhang cash prize mula sa UNTV Cup noong mga nakaraang season. At dahil muling nakuha ng AFP Cavaliers ang grand prize para sa Season 7 ng UNTV Cup, nakatanggap ang Armed Forces of the Philippines Educational Benefit System Office ng pinakamalaking premyo na 4 million pesos. Maliban sa pagpapaaral, meron kami mga allowances na binibigay yung per semester and libreng miscellaneous, yung mga libro, mga pangangailangan pang-araw-araw ng mga beneficiary natin. Nagpahayag naman ng paghanga ang mga senador na sina Sani Angara at Joel Villanueva sa mga adhikain ng UNTV Cup, lalong-lalo na sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Napakaganda. Talagang modern fairy tales itong ginagawa nyo para sa ating mga kababayan. At kami naman, very privileged kami na maging parte nito. At naging instrumento kami through the game we love. Itong ginagawa nila Kuya Daniel ng UNTV leadership, talagang kakaiba to eh. Such a great honor na to be part of something really big, something that is never done before in the history of this country. Nagpasalamat naman ang public service advocate na si Kuya Daniel Razon sa patuloy na pagkakataon na makatulong at makagawa ng kabutihan sa ibang tao, anuman ang sabihin o isipin ng kahit na sino. We will always be happy doing it at papasalamat tayo palagi sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng pagkakataon na may pagpatuloy ito at dalangin natin na sana habang meron pa tayong pagkakataon ay makapagpatuloy tayong magawa yung ating natutunan na makagawa na mabuti sa lahat ng mga tao at yung ating paniniwala na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Sa susunod na season ng UNTV Cup, inaasahan ang pakikilahok ng mas marami pang ahensya ng pamahalaan at makapag-abot ng tulong sa mas marami pang kababayan nating nangangailangan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Walang pagsidlan sa katuwaan ang mga taga-Tacloban at maging ng mga Bicolano nang makita nilang personal ang isa sa mga pinagkakaguluhan ngayon sa social media, ang pambansang Wish Bash ng Wish 107.5 FM. Narito report ni Jeneline Gakit Valles. Inaabangan at napapanood lang sa YouTube. Ngayon, Wish granted para sa mga Taclobanon ang pagbisita ng Wish 107.5 sa syudad. Di maitagong excitement ng mga Taclobano na sa unang pagkakataon ay kanilang nasilayan ng personal ang Wish 107.5 bus. Litanias are very grateful for Wish 107.5 visited our place. We all know that Wish 107.5 is not only known in the Philippines but also international, and we're very lucky that they came over. Nagkaroon ng 3 pit stop ang pambansang Wish Bus sa Gaisano Central, Robinson North at MacArthur Park, kung saan nag-perform ang ilang local artist ng Leyte. Excited po kami nga umulpot po ang Waters Will Have Wish 107.5. I wish po na mag-continue hirangan, makadiscover pa hiran mga talents. Maraming magagaling talaga dito sa Region 8 and
We thank you, Wish 107.5 for coming here. It's such a big privilege para sa amin ng mga local artists. Samantala, una rito ay nanggaling na ang Wish Bus sa Naga City sa Camarines Sur sa Bicol Region noong Biyernes. Ito ang unang pinuntahan ng Wish Bus para sa kanilang nationwide tour. Naglibot ito sa ilang universities at colleges, maging sa malalaking malls ng Naga City kung saan binigyang pagkakataong makapagtanghal ang ilang ipinagmamalaking talentang Bicolandia. Sobrang saya talaga. Like, hindi ko ma-explain, hindi ko ma-contain yung feels. Pero sobrang natutuwa ako kasi before, yung sa Wish Covery Season 1, mag-isa lang ako. So ngayon, sobrang natutuwa ako nakasama ko yung mga kabanda ko, na-express namin yung genre namin, own music namin, and yung composition namin. Kaya sobrang grateful ako na pumunta dito yung Wish Bus. Manatiling nakasubaybay sa social media accounts ng Wish 107.5 para sa mga susunod na haranahin ng pambansang Wish Bus. Wish, granted din sa atin ang makakanta sa Wish Bus. Kaya, waray-waray, diri mo takas, waray-waray, handang matodas, waray-waray, bahala bukas, waray-waray, manigas. Jeneline Gakit Valies, UNTV News and Rescue, Tacloban City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.